pinaka-pogi sa lahat ng mayor na nakilala ko sa Ako, mayor. Pilipinas. Kilala niyo na? Hindi pa. Kung gaano kainit dito sa Pampanga, mas painitin pa natin. Bigyan natin ng sigabong palakpakan ang current mayor ng Davao City, Mayor Basmel Duterte! Pampanga, Panginoon! Kumusta kayong mga Kapampangan? Galing ako doon sa bago ako magsimula, gusto ko pasalamatan yung lahat na nandito at yung tumulong na mangyari itong rally natin, itong pagmimikaiso. Pinatunayan nyo talaga na ang mga Kapampangan hindi takot at maisog. Ayan. So, ito na nga yung sinabi ko galing pa doon sa simula pa lang nung paglabas ko sa Leaders Forum ng Hakbang ng Maiso. Lahat ito, kayong lahat ngayon ay kagagawan lamang ng isang tao and who is responsible kung bakit tayo nandito ngayon, nagsasama-sama Nasaan at yung isang mic? gusto mag-express ng mga sentiments natin. Sinabi ko yan, simula pa lang, wala sanang ganito kung maayos lang yung presidente natin. Pero, nagulat ako ngayon kasi walang mga dump truck, walang mga dump truck. Hindi nila kinaya yung mga Kapampangan. Putang ina, tunay na maisog yung Kapampangan. Pumunta kaming Dumaguete, bigla na may mga dump truck. Simple lang naman yung hinihingi namin. Hindi naman siguro lahat ng tao o may tao sa mundong ito na tama lahat ng ginagawa. Yung gusto lang natin is the right to express ourselves. At yun na lang yung hinihingi natin, ayaw pa. Baka ang sunod yan, hindi na tayo pwedeng huminga. Lahat bawal, no? Ano bang problema talaga ng No It's a problem. very confusing administration, actually, sa totoo lang. Hindi ko maintindihan yung mga kilos o mga ginagawa. Parang ako mayor ako ng Davao. Ako si Sebastian Duterte, yung mga hindi ako kilala. Ako yung mayor ng Davao. Ngayon, wala pa ako sinasabi. Sandali lang, pagsalitain na naman ako. Yung kaya ganito ako local executive ako. Siyempre, alam ko yung concerns ng mga barangay namin, yung mga communities.
Ang problema, dahil siguro, kasi nagsasalita nga ako, not really against, but I'm just pointing out, tinuturo ko lang naman yung yung mga kailangan ayusin. Kung tingin nyo against ako, hindi wala akong pakialam. If you take it, negatively, wala akong pakialam. Pero hindi pwede na hindi tayo magsalita. Hindi ito rule of a single person. It's demokrasya tayo eh. It is the rule of the majority. Hindi ibig sabihin kung anong gusto mo mangyari o gawin mo, yun na yung mangyayari dyan. Kailangan mong pakinggan yung boses o yung mga sentimento talaga ng mga tao. And unfortunately now, that is not happening. How can you govern a state or a nation if you do not listen to the majority? Ang style nito, ewan ko lang, ha? Pero teorya ko lang. Palagay ko, siguro, ang iniisip nila, kasi matagal to nag-upo, yung pamilya nila eh. 20 years, more or less 20 years yan, yung tatay niya, nagkaroon tayo ng authoritarian regime. Siguro, may gusto talaga to na maibalik yun. Kasi sa ginagawa niya ngayon, hawak nila lahat. Ito mainstream media, wala na yan. Wala, bulok. Wala na yan. Bulok. Lahat ng formula na ginagawa nila before, they are attempting to do it now. Noon, siguro, 1970s, magagawa mo yan. Walang social media, and mga tao, medyo, hindi, mahirap yung connectivity. O ngayon, sinusubukan na naman nila ulit. Ang gusto niyan, monarkiya. Yung nagsimula talaga yan, yung hakbang ng maisog, pagkatapos people's initiative nila. Gusto nila ng charter change so that they can perpetuate their position hanggang sa kailan nila. Kasi mamatay na lang tayo lahat. Ayaw nang bumaba. Kaya nga, naiisip ko, talaga bang walang hiya? Na sobrang walang hiya talaga? O tanga? Baka tanga. Kung gusto nila na sila-sila lang, sabihin na natin, marami namang paraan yan. Kung gusto nilang ayaw bumaba, o gusto nila sa kanila pa rin yung susunod na maging presidente, kanilang manok. O di, magtrabaho ka. Bakit mo utuin yung mga tao, papipirmahin mo, tapos magbibigay ka ng ayuda na may mukha nyo pa? Naku, si Tamo. Minura si Master. Ay, minura si... That is also one reason kung bakit... Yung mga bayaran ni Tamba. Iyak. Because I do not agree. Mga bayaran ni Tamba. Iyak. Yung traditional politics talaga. I'm sorry kung maraming matatamaan. Ako, mayor man din ako. Andun yung picture ko. But it's time for us to move on. Hindi ibig sabihin, may bigas yan, nandyan yung mukha mo, sa kanya yan. Pera ng tao yan. Alam nyo, pag lagi tayong nandito sa cycle na yan,
yung mga practices talaga ng Philippine politics. Pa-picture-picture, kahit may magbigay ng pera sa mga kailangan, may picture talaga nakaabot. Ipopost, kunwari sa kanya yung pera na yun, hindi naman talaga. Huwag na kayong maniwala sa ganon. Kailangan, we have to go beyond that. Mitchell. Oh. Lagi mukha. Nasa bigas. Iyak yung mga binayaran. Iyak yung mga tamba vloggers dyan. Pero palagay ko ngayon, parang nahiya, nawala na yung mukha ni... Nahiya rin. Hindi nakasya sa Meron din bigas. palang hiya. Kasi yung picture, napakalaki before, ngayon maliit na lang. Oh. Utang ina. Excuse me for my bibig ko. Ano lang ang expression na yan? It's a frustration actually. That's why. Dapat matap. Ito lang talaga. Balik ako sa People's Initiative. Utuin mo yung mga tao. Kasi yung takbo pa ng... may Senate hearing man yun. Senator Amy Marcos was there. Nakita talaga, may findings talaga na nangyari yun. Na niloloko nila yung mga tao. Sa dami mong problema and you know, the opportunity that you have being a head of state, president, you know, like a couple of people who are in the highest places in government, positions in government. Ang dami mong pwedeng ayusin. But your unang-unang mong priority is magpatagal lang. Sagat mo na yan. Wala. Sagat mo na. Wala pa ka magpakita ka naman ng kahit Hindi, sakto may yan. ginawa ka lang. 40 minutes eh. So bago matapos yung Ako na. Wala talaga. Pag natapos ni Mayor, Tingin nila, yung buhay ng Pilipino, ganun lang kadali. Na parang monarkiya talaga. Gusto ko, today, I will become the king. This lady will become the queen and all of, you know, nasa lahat ng baba namin, kontrolado namin. Sira ulo, putang. Tingin nyo ba normal yan? Abnoy, halata naman sa mukha. Kaya nga, either makapal talaga yung mukha mo na ayaw mo dumaan ng election or tanga ka. Hindi ako ang nagsabi nun. Tapos ngayon, siyempre pumalag yun kami. May mga ibang probinsya din. Yung si Governor Hubahib, yung Davao del Norte. So, nagparali sa doon. Anong ginawa ng mga gago? Sinuspende. Actually, I'm really surprised kung bakit hindi pa ako suspended ngayon. Yun. Hindi nila alam siguro tama ba, mali ba, tama ba. Pero okay lang din. Kung isuspend nila ako, okay lang. Libre yun na bakasyon. Yung mga anak ko, mapasal ko, wala ko iisipin. Hindi na ako mag-take ng leave. Pero, you know, rumors lang din naman yan. Sinuspende nila si Governor Hubay pagkatapos ng magbang ng maiso. Kasi, hindi, sa kanila, hindi pwede
na magsalita ka. Hindi pwede na may ibang tama or may punto ka. Kailangan sila lang yung pwedeng, sila lang yung tama lagi. Saan yung utak nito mga to? Pumunta kami ng Bulacan, ang hakbang ng Maisog, nag-attempt sa Bulacan, hindi natuloy, ang dami nila exhibition, gamit pa yung mga tao sa gobyerno. Sa Dumaguete, it was the same thing. Pumunta kami ng hakbang ng Maisog, andon, kasama si former President Rodrigo Roa Duterte, nilagyan nila ng mga truck yung part kung saan dapat yung demonstration. So, bakit ganun ba kasupot talaga yung mga galawan ng mga to? Hindi na lang pwedeng hayaan na lang. Maglaro lang kayo ng batas. So, matotal, wala man talagang masasaiyo ang lahat nitong mundong ito. Walang ganun. Walang ganun. Eh, kung sabihin mo, napakagaling mo, may isa talaga, dalawang tao dyan na will disagree with you. Eh, hindi pumapasok sa utak nila. Kaya nga, hindi ko sobrang extreme yung thought process ng mga tao na ito. Pagkatapos Dumaguete, so kailangan naming lumabas, lumipat, yung mga tao naglakad papunta sa ibang part kung saan tinuloy yung demonstration. So pahihirapan katalagan ito nila. Pagkatapos naman, yung malala sa Tacloban, ginawa nila, naglagay pa rin ng tingin ko lang masadong may insecurity itong administration na ito. Kasi really confident with what you are doing, ano yung trabaho mo at sa mga ginagawa mo, at maayos ka naman. So, bakit mo pipigilan yung mga ganitong klaseng activities? Wala naman, no harm done. Nagsasalita lang naman, and it is our constitutional right to express ourselves. Siguro may yan. Ewan ko lang, hindi ko lang talaga alam. Kasi hindi rin naman talaga itong si BBM, yung klase ng presidente na he will address, like current issues. Napansin ko lang, pinipili niya lang. And it's, a lot of this, itong nangyari dito, alam ko yan, mayor ako. Isipin na lang natin, nasa isang barangay, may nangyayari na ganito. Then, it will be my responsibility and part of my job. Kung tatanungin ko, what is the problem? Paano natin ayusin yung problema na yan? Paano natin para matapos na lahat at mapayapa tayo ang lahat? Pero wala akong makitang attempt from this administration na gawin yun. All they do, pagkatapos ito, marami na naman yung pangyayari sa Davao. Katulad nung, ito talaga. Ako, mayor ako. Ayaw ko yung mga tao sa Davao, bangag. Ayaw ko ng drugs, di ba? Nako. Ayaw ko ng mga tao doon kumakain ng sabo. Sino bangag? Ano dyan. So, wala naman talagang sinabi ko, I declaring war on drugs. This city is against drugs. O anong ginawa nila? Nirelieve nila 36 ka pulis. Wala naman ako inutusan. Gusto nila kasi drug addict.
Kung yun, kaya nga, sobrang, it's really confusing. Hindi naman masama SMNI yung talaga, intention kukuha mo talaga. na Iba talaga. siguro SMNI. masama kung involved ka in illegal drugs. But, you know, for the people na ayaw nila na kumain ng sambo yung anak nila, yung kapatid nila, ayaw nila mag-shrink yung utak. Bakit? Why is it an issue for itong DILG? Bakit ang dami yung maniobra para pakialam nyo ba kung yan yung platform ng Davao City? Ayaw namin talaga ng droga. Eh, gusto nga nila ng droga. Gusto nila ng bangal. What? So, does it mean that you are supporting illegal drugs? Eh, ayun. The declaration on war on drugs is because I am concerned of the welfare of the Davaoenos. Tapos gusto nilang barahin, sira ulo. Ang daming, tapos, eto pa, ang nangyari doon, Soledad Mueller. ang ginawa nila kang sa property ni Pastor Kibuloy, Ako, yan na. ito, this is a very recent one. Makinig kayo. Dali lang. Tama talaga. Yan ang wala talaga sa Pilipinas. Hustisya. Mr. President, pakinggan mo yung mga tao mo. Ayan. Oh, kaninong kagagawan to? Huwag niyo sabihin yung regional director. Oh, huwag niyo sabihin ako. Huwag niyo sabihin yung chief PNP. Tatlong rehiyon ng mga police andon just to apprehend one person. OA, no? Excessive show of force talaga. What? Are you trying to intimidate us? Mahiya naman kayo, putang ina nyo. Ang mga tao ang naglagay sa inyo dyan. Tapos ngayon, ang ginawa nila, imagine this. Pagkatapos ng mangyari yon, hindi siguro nila nakuha yung gusto nila, nirelieve nila yung mga polis.
na sila rin naman nag-utos. Oo, sira ulo talaga. Moro-moro ang animal, no? Drama-drama nyo, mga gago. Sira ulo. Sira ulo. Kinontradict lang nila yung kagagawan nila. Kinokontradict lang talaga nila sarili nila. Kasi papalabas nila, wala naman talaga tong ginagawa itong administration na to. Alam niyo saan magaling to? PR lang. Lagi lang kasi hawak nila sa mainstream media. Lagi gusto nilang utuin yung sarili nila na everything is all right and walang problema. Yan lang talaga. O, sige. Tapos gusto pa ng ngayon gusto pa ng gulo yung with China. Pwede ka naman, you can approach, the best way to approach, especially pag territorial conflict, is through diplomacy talaga yan. Sino ba naman gusto nga makipagpatayan ka dyan? Nagsalita na nga yun dito kanina. Andito yun, di ba? Yung fisherman natin na galing na sa kanya, sa sarili nilang press conference at sinabi sa mukha nila talaga na noon, nakakapagpangisda pa sila doon, ngayon, mas nahihirapan sila. Huwag niyo sabihin, bayad yun. Kailangan Ready ka na. After basket. may naalala lang ako. Buti pa kayo, mga ordinaryong Pilipino, mga Kapampangan, at saka yung mga dumayo dito. Hindi kayo takot. Pero, tingnan natin yung Congress natin ngayon at yung Senado. May maisog ba? Ni isa, wala. Sabagay, ang legislatura, mukhang pera talaga yung mga yan. Yun, sa pool. Sa pool. Sana wag lang sila magalit kasi totoo naman. Mhm. Mukhang pera na. Hindi siguro lahat, pero mukhang pera yung mga yan. Kasi power, the legislative body is the power of the purse. Diyan dumadaan lahat ng pera eh. So, lahat ngayon, soft projects, katulad ng isang, may video, sa Davao, sa Digos, may binigay na ayuda, kinuha ng barangay yung 8,000, ang binigay doon sa recipient is only 2,000. So, pag soft projects talaga, mabilis lang yan. And they are all funneling the budget on soft projects. So, kayo na bahala mag-isip kung ano yan. Ikaw, Bongo. Bongo. Nako, bongo na. Kumpare ta ka. Bongo. Oho. Pero kung alam ko lang pala na magkakaganito, yung mga tao, yung nagboto kami, mga Dabawinyo, nagboto kami sa Imuhabog. Kung alam ko lang na ganito lang pala yung gagawin mo, sana hindi na lang. Hindi na natan. Lagot. Sa totoo lang, ako, yung iniidolo ko talagang senador, si Miriam Defensor Santiago, dalhin nila. Puryahiskot lang kasi wala na yung tao, pero iniidolo ko talaga. Yun talaga yung hero ko. Pero unfortunately for us,
mas napabilib pa ako nitong si Risa Contiveros kaysa ni Bong. Mhm. Kasi ever since talaga, nasa previous Kinuwento ko na sa'yo, ay boss. administration, yung previous administration, kalaban yan hanggang ngayon consistent yan at di talaga natatakot yan. Pero, you know, maglalagay tayo ng mga you have time pare, Bong, na kahit you have time to redeem yourselves. You have time na ipakita sa MOA that you will stand by the Filipino people. Show your love, yung pagmamahal mo sa bansa, na mas umaapaw pa kaysa sa pagmamahal mo sa sarili mo. Kasi hirap na yung mga tao ngayon. Ikaw ba naman, promisan ka ng 20 pesos na bigas? Typical na ano talaga, textbook na scam. Wala. Ano talaga, pangloloko lang talaga nakikita ko. Abuso, abuse of authority, lahat ng pinapakita ng administrasyon na to, it's not a good example, you know, for our current leaders and our future leaders. Kung yan yung pinapakita na ugali, kultura, and you know, ways of handling government, then Ay, sorry. kawawa naman yung Pilipinas talaga. Kawawa naman. Sana naman matapos na tong mga yung practices ng mga trapo talaga. Nakakapagod na rin. Sa tagal na panahon, yung problema talaga ng Pilipinas, alam nyo, corruption talaga. Corruption talaga. Magandang gawin, naiisip ko, ibalik mo yung death penalty. Isama mo yung corruption, plunder, bribery. Tingnan natin kung may tatakbo ba dyan sa Congress at Senado na yan. Kung nakikita nga, mga elected officials, ikaw yung boses ng tao eh. And you're in a national position. You should be saying something. Especially when it's very clear, kitang-kita na ng lahat, you know, the atrocities of what the administration is doing. You should say something. Wala, di tayo na lang. Kaya pa? Alam nyo, hindi ako naniniwala na hindi kaya talaga ng Pilipino. Kailangan lang talaga may faith lang kayo, may paniniwala lang kayo na maiangat talaga natin yung bansa natin. Kasi kung hindi, wala sana tayo ngayon dito. Kasi mas gusto pa natin na mas maganda pa talagang kinabukasan para sa ating lahat, sa bawat Pilipino. Sino tumatawa? And thank you for being with me tonight dito sa Pampanga, sa Hakbang ng Maisog. Maybe soon, you know, yung mga anak natin, yung mga our grandkids, yung mga apo natin, they will be living in a better Philippines, na mas maganda, mas maayos, mas maligaya na Pilipinas. So, salamat for being with us sa Hakbang ng Maisog.
ituloy nyo lang. We share the same sentiments. Gusto natin ng maayos na kinabukasan at may seguridad para sa mga susunod sa atin. The future generation. Yun talaga yung mahalaga. Someday, hindi na nila pagdaanan pa yung mga dinadaanan natin yan. We should give them, better problems than what we have now. And I think that is the ultimate goal and our ultimate responsibility as parents and as elders sa bansang ito. So, kailangan sama-sama talaga tayo, Sabi natin mamaya. united tayo with one cause Si Dada. na Wala sa labas. at isang paniniwala na makakamit natin mas maliwanag at mas progresibo, magandang Pilipinas pagdating ng panahon. Hindi, inconsistent daw. Ano daw? Ako, Inconsistent. Kasi buti pa si Risa. nagkakaroon lang din ako ng pag-asa dahil nandyan din kayo. Hindi rin kayo, huwag kayo mawawalan ng pag-asa. Okay na yun. Tama na, marami pa magsasalita. Pero, you fight for your country. Because as it seems now, nobody is, kundi tayo lang mga tao na nandito sa bababa lang. So we will fight for that. And no one, sa nakikita ko, sa politika ng Pilipinas ngayon, takot lahat. Kayo lang yung maisog. Magandang gabi sa inyong lahat at mabuhay kayong lahat. Thank you and God bless you all. Duterte! Duterte!